Iran, isang bansang mayaman sa enerhiya. Madalas ang konstruksyon at mabilis ang pag-unlad. Isang buhay na estado na may maunlad na kabisera. Isang natatanging bansa na bunga ng pagsisikap. Sa panahong maraming monarkiya ang bumabagsak sa mundo, ang haring si Mohammad Reza Shah ay nanatiling nasa trono. Bagaman nananatili ang Iran sa kanyang konstitusyonal na sistema na siyang pinakamatandang konstitusyon sa buong Asya, nagpapatuloy ito sa pagiging isang monarkiya. Simbolo ng modernong kababaihan sa mundo ng Islam ang papel na ginagampanan ni Reyna Farah. Siya ang tumatayong kinatawan ng dinastiya at ng estado. Hawak niya ang napakaraming posisyon sa bansa, partikular sa mga community affairs, sining at kultura. Nanatiling buhay sa puso ng mga Persyano ang mga ruins ng Persepolis na siyang sinaunang kabiserang itinayo ni Haring Dario noong 520 BC. Pero makalipas ang 250 taon, sinunog ito ni Alexander of Macedonia. Noong 1971, ipinagdiwang ng Iran ang ika-2500 taon nito bilang isang bansa, isang estado at isang monarkiya. Narito ang pinakamatandang monarkiya sa buong mundo sa ilalim ng pinakabatang dinastiya. Binabalikan ng pagdiriwang ang imperyo sa panahon ni Cyrus, Darius at Xerxes. Sa buong imperyo, itinayo ang isang malawak na network ng mga kalsada at sistemang pangkomunikasyon. Sa paglipas ng mga siglo, sa gitna ng mga guhong ito, itinayo ang isang bagong bansa. At sa ibabaw ng bagong bansa, itinayo ang isang bagong lungsod na ilang beses nang sinakop ng mga dayuhan. Sa loob ng libu-libong taon, madalas na sinasakop ng mga dayuhan ang bansang Iran. Pero kailanman ay hindi ito naging isang kolonya. Dahilan kung bakit nanatiling matatag at may dangal ang mga taong naninirahan dito. Mulat sila sa kanilang kasaysayan at sa pamana ng kanilang lahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu
Mula sa mainit na rehiyon sa timog, makikita ang Trans-Iranian Railway, ang isa sa mga bibihirang ruta patungo sa baybayin ng Caspian sa hilagang rehiyon. Dito, madalas ang malalakas na ulan. Pero tulad sa maraming bansa, karamihan sa 60,000 nayon ng Iran ay hiwalay pa rin sa makabagong sibilisasyon. Langis ang pundasyon ng yaman ng Iran. Nagbigay ito ng bagong pag-asa at bago din namang problema sa pag-unlad ng bansa. Itinayo naman ng mga Ruso ang steel mill, kapalit yan ng natural gas na ibinebenta nila sa Soviet Union. Karamihan sa mga sasakyang ginagamit sa bansa ay gawa mismo sa loob ng Iran. Ang sandatahang lakas ng sinaunang bansang ito ay patuloy na pinagbabantaan ng mga pinakabagong military sa mundo dahil madalas itong pinagdududahan kahit ng mga bansa sa kanluran. Yan ay kahit alam naman nilang mahina ang hukbong ito at maraming beses nang nadaig ng mga mananakop. Pero sa lahat ng ito, natuto ng malaking aral ang Shah. Pangunahing interes ng Britanya sa Iran ang langis. Noong 1901, binigyan ng konsesyon na 60 taon ang negosyanteng Briton na si William Knox Darcy. At noong May 26, 1908, sinimulan niya ang industriya ng langis sa gitnang silangan. Noong February 1921, nagsimula si Reza Khan ng isang kudeta. Pinangunahan niya ang kanyang mga Cossack patungo sa Tehran at pinabagsak ang mahinang pamahalaan. Kalaunan ay nagkaroon siya ng matibay na kontrol sa buong bansa. Pinawalang bisa niya ang oil concession ng Russia. Kinansela din niya ang oil concession ng Britanya. Ang tanging natira ay ang mga lumang konsesyon ng langis sa bansa. Noong 1925, pinatalsik ng parlamento ng Iran ang pinakahuling Shah ng Kahar Dynasty. At si Reza Khan na noon ay punong ministro ng kaharian ang siyang ginawang bagong Shah. Idinaos ang kanyang koronisasyon sa Peacock Throne, habang ang kanyang anak naman na si Mohammad Reza ang ginawang Crown Prince. Ang pamumuno ni Reza Shah na kalaunan ay binansagang Reza Shah the Great ang naglatag ng pundasyon ng modernong bansa ng Iran. Noong 1928, bumisita ang hari ng Afghanistan sa Iran. Ito ang kauna-unahang official foreign visit sa isang makabagong bansa ng Iran. Naganap ang isa pang pagbisita, pero sa pagkakataong ito ay si Reza Shah naman ang panauhin. Bumisita siya kay Kemal Ataturk, ang nagtatag ng modernong bansa ng Turkey. Naganap naman ang kasal ng Crown Prince, kung saan nakaisang dibdib niya si Prinsesa Fauzia ng Egypt. Pero nauwi din sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Sa pagputok ng unang digmaang pandaigdig, namulat ang Iran sa importansya ng isang malakas na hukbo. Napagkasunduan naman ni Roosevelt at Churchill ang pagbuo ng Atlantic Charter. Ipinangako nito ang karapatan ng bawat bansa na magkaroon ng sariling pagpapasya. Pero hindi ito nasunod sa Iran. Nabiktima ito ng banggaan ng malalakas na bansa sa mundo. Inatake ng mga British bombers ang hukbong dagat ng Iran. Maraming barko ang pinalubog at maraming buhay ang nawala. Hanggang sa ideklara ng Shah ang Iran bilang isang neutral na bansa. Pero noong August 1941, sinalakay pa rin ito ng Russia at Britanya. Nilusob ng wala man lang babala tulad ng nangyari sa kanila noong unang digmaang pandaigdig. Nilusob ng mga Briton ang timog ng Iran, habang ang mga Ruso naman ay pumasok sa hilaga. Nagtagpo sila sa gitna ng isang soberanong bansa na tulad sa mga mananakop. Bagaman hindi opisyal na sinakop ang Iran, naging sentro naman ito ng mga aktibidad ng mga dayuhan. Nagbitiw sa pwesto ang Shah at umalis siya sa bansa, habang ang kapangyarihan naman ay naiwan sa kamay ng mga ambahador ng Britanya at Russia. At upang mapanatili ang kaayusan sa kanyang bansa, kinakailangang umaksyon ng Crown Prince sa pagkakataong ito. Ilang araw lang matapos magbitiw sa trono ang kanyang ama, nanumpa bilang bagong Shah ang Crown Prince. Tila isang kudeta ang nangyari. Taong 1943, ginanap sa Tehran ang kauna-unahang pagpupulong ng The Big Three. Dito napagkasunduan ng tatlo na tapusin na ang gera. Abala sina Churchill, Roosevelt at Stalin sa pagbuo ng mahalagang desisyon. Nakipagkita si Mohammad Reza Shah sa tatlong leader na ito at sa wakas ay kinilala ng mga ito ang kalayaan at soberanya ng Iran.
Pero dumanas muna ng matindi ang bansa sa kamay ng mga dayuhan. Ng mga panahong yun kasi maliit lang ang kapangyarihan ng Shah. Pero naisip ng Shah na dumikit sa Estados Unidos. Ang US ang nag-iisang malakas na bansa na walang kolonya sa rehiyon. Hindi ito katulad ng Russia at Britanya. At dahil sa US, nagkaroon ng mas malawak na karapatan at kapangyarihan ang mga Iranian sa kanilang sariling bansa. Noong 1948, bumisita sa London Olympics ang Shah. Ipinakita niya na nag-e-exist ang bansang Iran sa mundo. Pero makalipas lang ang isang taon, nagsimulang pagtangkaan ang kanyang buhay. May 4 na assassination plot umano laban sa kanya. Samantala, malaki naman ang inaasahan ng Iran sa United Nations, kaya bumisita ang Shah dito at nagbigay ng talumpati. Without peace, the smaller countries can make no advance in their efforts to attain high living standards and social justice. With peace, we can do all. Therefore, speaking in behalf of one of the smaller countries, I make this appeal. Do not fail us. Pinuri ng buong mundo ang Shah, pero hindi gaanong nakalikha ng mga pagbabago ang kanyang mga pagsasalita. Mayaman sa likas na yaman ang Iran pero iba ang nakikinabang nito. Kinuha kasi ng Britanya ang pinakamalaking kita at hindi ito nagbigay ng patas na bahagi sa Iran. Dahil dito, pumasok ang mga demagog. Isinulong ng punong ministro ang nasyonalismo sa langis. Bawal na ang dayuhang kumpanya. Bawal na silang bigyan ng konsesyon. At ang utak nito ay ang punong ministrong si Mossadegh. Hindi pumayag ang Britanya sa kanyang patakaran, kaya ipinatigil ni Mossadegh ang produksyon ng langis. Dahil dito, nagsialisan sa Iran ang mga British technicians at mga pamilya nila. Kinausap ng American diplomat na si Averell Harriman si Mossadegh pero nabigo ito hanggang sa umabot ang kaso sa United Nations at sa korte ng The Hague. Natalo si Mossadegh kaya't nagsimula siya ng isang riot sa Tehran. Layunin ng kaguluhang ito na pabagsakin ang Shah. Sa una ay tila nagtagumpay siya pero bumaligtad ang lahat. Nagprotesta ang mga tao pabor sa Shah at nakiisa sa kanila ang militar. Itinalaga bilang bagong punong ministro si General Zahedi. Habang nilitis naman si Mossadegh at halos mahatulan ito ng kamatayan. Sa ilalim ng bagong liderato ay nagkasundo na ang Britanya at Iran sa usapin ng langis. Kailangan ng Iran ng mga makabagong kaalaman at modernong mga kagamitan. Natuto rin ang Iran na mamuhunan sa ibang bansa at dahil sa langis ay nagkaroon ng mga investment ang Iran sa ibang mga bansa. Ikinasal naman ang Shah kay Soraya na may dugong aliman. Kaya naman dinaluhan ng German Chancellor na si Konrad Adenauer ang kanilang kasal. Si Soraya ang naging translator para sa Chancellor. Sa kasamaang palad, hindi nagkaanak ang Shah at si Soraya. Mahalaga pa naman ang anak na lalaki para mapanatili ang dinastiya. Kaya sa huli, nagkahiwalay din sila. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tinrato ng Britanya ang Iran bilang isang kapantay na bansa. Makikita ito sa naging pagbisita ng Shah sa London. Noong December 21, 1959, ikinasal naman ang Shah kay Farah Diba at pagkalipas ng 10 buwan, ipinanganak ang kanilang anak na lalaki, isang tagapagmana, isang mahalagang sandali para sa monarkiya. Sa huling 10 taon ng kanyang pamumuno, biglang bumagsak ang lahat. Akala ng Shah ay matatag na ang kanyang pamumuno dahil sa kanyang mga armas at mga sundalo. Pero may isang mas matandang puwersa ang lumaban sa kanya. Ang puwersa ng relihiyon. Ang relihiyon ni Muhammad. Milyon-milyong tao ang nagsabing inaapi sila ng hari at ang tanging lugar para ilabas ang kanilang galit ay ang mga moske. Pagdating sa moske, halos walang kapangyarihan ang Shah. Isang katawan, isang pananampalataya, isang kapangyarihan sa ilalim ng Islam. Ito ang hindi kinaya ng Shah. Sinunog ng mga tao ang kanyang larawan at sa huli ay pinabagsak ang kanyang pamahalaan. Pinalayas siya sa bansa at hindi na muling nakabalik pa.
Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan ito. Maraming salamat po mga ka-blessed.